Hello everyone, this is Sher Pencil the artist, and I'm here right now, to talk about something protection for the heat here in the Philippines. Right now, our temperature is not normal. Um, every day it's always 35 to 37 degrees, and then when it comes at night, the same thing. The temperature right now here is around 35 degrees again, and that's why we have a shortage of water here sometimes. So guys, just to protect yourself from the heat, okay, I'm going to show you something, okay. Before about that, before I continue this quick reminder, okay. I'll speak Tagalog since I will be more comfortable on this. Sa susunod na may magpapagawa ng artwork sa akin, siguro mas magandang i-email nyo na lang ako o mag at saka magde-demand na ako ng at least sa down payment. Kasi sa totoo lang, sa ibang artist ganun ang ginagawa. Kahit kaninong professional artist na mag-request ka magpapagawa ng artwork, nag-a-ask talaga sila ng down payment kasi dahil unang-una ihahanda na nila yung mga art materials na gagamitin, tapos ano pa, yung magi-start na sila, magsisimula na silang mag-drawing, mag-isip kung ano gagawin. Hindi ganun kadali ang mag-drawing kasi unang-una, ilang oras ang mauubos mo dyan kesa sa gagawin mo sa bahay. So sana maintindihan ninyo, hindi naman porke tagdo-drawing lang ganun lang. Yung iba kasi computer ang ginagamit. Kami kasi manual. So pagdating sa original, mas original kami dahil galing yan sa sariling pagod at sikap at galing talaga sa kamay. Kumpara sa computer, makikita mo na yung mga doon, yung mga swatches doon, yung mga handa ng design at handa ng kulay kung ano gagamitin na-edit na. Samantalang sa amin, kailangan pa namin maghalo at saka mag-drawing gamit ang kamay. At dun sa art materials pa lang, malaki na kasi nagagastos namin. Gaya nito, ito, medyo mahal ito. Nabili ko to siguro ng mga, kasi umattend ako ng Faber-Castell celebration. Minamit akong isang artist doon, ang pangalan niya Michael. Ito yung sinabi niya sa akin, bumili raw ako ng Faber-Castell na watercolor kasi maganda raw ang kulay nito. Oo nga, maganda nga. Easy. Ito, handa na yung mga 24 colors, and then there is also watercolor brush with the tube, and also this one foam. So and then there's also a mixer here. So yeah, kaya ito kasi kailangan ko rin kasi ito na try ko na, talagang maganda siya at saka handy, pwede mong ilagay sa bag. So ito yung gagamitin ko ngayon kasi total, since nanalo ko sa mga drawing contest, may consider ko na yung sarili ko as a professional artist. So, ito. Yan. Faber-Castell. At saka, kumuha na rin ako nito. Acrylic. Ipakita ko sa inyo. So, hindi biro ang pagiging artist. Ito, acrylic. Ito siguro, nasa 500 pesos ito.
almost 12 colors. Okay, you can choose what kind of colors you're going to do, but in this acrylic color, you need to, you need to blend it. Ang ibig ko sabihin, kailangan mong ihalo ng mabuti para makuha mo yung tamang kulay ng material. So, tsaka mabilis tong matuyo, kaya kailangan madali ang gawa. Kung titingnan ninyo, kung pupunta kayo sa mga studio, karamihan dyan gamit dyan acrylic. Kasi ito lang yung ginagamitan ng tubig. Pag gumamit ka kasi ng oil painting, kailangan mo ng linseed oil para para ayusin yung kulay nung tawag dito, nung pintura. Yun lang. So ito na, hindi biro ang pagiging artist, guys. Ito rin, maganda rin ito. Ito mura to pag bibili ka ng let's say 12 pieces. So ito, nabili ko lang to siguro mga around 300 pesos. Pero alam ko nasa 1 plus lang to eh. Maganda rin to, Berkeley. Nagamit ko na ito eh. Nung nag-vlog ako before, nakita ninyo, dinrawing ko yung aso, gamit ko is Berkeley. Okay, and I bought also a colored pencil, but this time this is retractable. And this is twistable Crayola. Crayola is also a great colors. I know a lot of you is thinking, oh, that's for children. No. In Dong A, they have a crayon twistable. I'm not going to try that. This one, I'm going to try this one. Okay, the Crayola twistable colors. So maybe very soon I will make an artwork using this one. Okay, so mabalik tayo sa topic. Okay, so ang masasabi ko lang, sa ginagawa ko, wala akong scamming na ginagawa dito dahil unang-una, nagiging professional lang ako dito. Nagpapabayad ako para dun sa serbisyo ko at sa materials ko. At saka dun sa pagod ko sa pagdodrawing. At saka ako diretso talaga akong mag-send. Kaya naman mahal dahilan lang sa shipping. Dahil kung o-order ka, you're from other country, it takes a lot of 1,000 pesos to come to your country, to send it to your country. So right now, since we do have a heat wave here, please try, another solution just to reduce the heat. Try to use this cool fever. It doesn't mean that you have a fever, but you can use this also by putting it in your in your forehead, and then it cools down. Instead of putting ice, it takes a lot of hassle. You will become wet. This one is a gel, and it's so cool. Try to use this. It was tested, just to avoid the heat stroke, because sometimes heat stroke starts from the head. So why don't you try to put some a plaster with with this cold fever. Okay. And another thing, just to protect the heat, to have a dehydration, always bring this one, this portable electric fan. Okay, or portable fan like this. Yeah. With the 3 speeds. And this one is so handy that you can almost put it in your pocket. Okay, so this one I bought it for 500 pesos. Okay, this Farfly. Farfly is the best when it comes to when it comes to heat.
ibig ko sabihin, pag mainit, magandang gamitin tong Firefly kasi mabilis. At saka isa pa, hindi madaling masira yung baterya, tapos malakas ang hangin. Ano pa? At saka, palagi kayo magsusuot nga pala ng sombrero katulad nito, yung cap. Yan, cap yan. Nabili ko to sa SM, mga 200 pesos. Ito, nire-recommend ito. Sorry. Ito, nire-recommenda ito sa atin ng ating gobyerno na gamitin ito. Maglagay tayo ng ng cap sa ulo para hindi umakyat yung init. This one, I bought it also for cheap price for 200 pesos. So, yes. So, I hope guys, this time, you will, you will avoid, to, what we call this, to have a heat stroke. Iwasan po natin na mainitan ng sobra. Kasi dati, may nangyari sa akin, naaalala ko nung dati umattend ako ng isang party dyan sa Miango, Rizal. Tapos sa sobrang init, nung pag-uwi ko, iba na pakiramdam ko, halos init na init ako. Tapos halos punong-puno na ako ng pawis at hilong-hilo ko. So, umakyat ako dun sa may LRT. At tinatry kong conditionin ko yung sarili ko. Tapos hanggang sa, nung pumasok ako dun sa LRT 2, sinabi ko na hilong-hilo ko, pakibantayan lang ako. So yung guardian di umalis sa tabi ko dun sa loob ng train. Then ginawa na nila, nagpatawag na sila ng tao dun sa main headquarters ng LRT2, which is in Recto. Nagstay ako doon for 2 hours para lang makalma yung sarili ko at maging ayos ako. So, akala ko noong time na mamamatay na ako kasi labas-pasok ako ng toilet noon at hilong-hilo ko. So, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay pa dahil hindi ko pwedeng iwanan pa yung anak ko. So, yan lang ang ang masasabi ko. At saka isa pang magandang solusyon para maiwasan natin ang heat stroke, okay? Ito kung malalakas ang paniniwala niyo sa Diyos, ito kailangan ninyo. Kailangan niyo to. Para sa mga Katoliko, ito kailangan nyo to. Kailangan natin magdasal dito. Kasi siya sa ngayon meron tayong ganitong sitwasyon. Ito yung pagkakataon na hinihintay ng Diyos na humiling ka sa Kanya at gagampanan niya. Basta wag mo lang sasaktan yung mga taong alam mo yun na mabait sa'yo. Yan. So, ito pang magandang sandata, ang pagrorosaryo. Alam ko mainit, pero nainit ang panahon ngayon dito, pero nahayaan ko lang ewan ko, medyo pasensya na, medyo nagpa-pass out na ako dahil maatake na naman yung yung pagkatulog ko. Pag nagdasal kayo sa Diyos, palagi siya nakikinig sa iyo. Yan lang masasabi ko, mga tao. So sa ngayon, hanggang ito muna ngayon, and